Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2821 hanggang 2830. Isang pangalan ang biglang pumasok sa isip ni Severin habang pinagmamasdan niya ang nangyayari sa harap niya. Napalunok siya at nakaramdam ng kirot sa kanyang anit habang hindi makapaniwalang nakatingin sa matandang figure. Maaari ko bang itanong ng may katapangan kung ikaw ang Green Emperor? Maingat siyang naglakas loob. Ngumiti ang matanda ng may mainit at palakaibigang kilos na nakapagpapaalaala sa isang matandang kapitbahay. Isipin na mayroon pa ring mga nakakaalala sa pangalan ko pagkatapos ng hindi mabilang na panahon. Nakangiti niyang sabi. Para bang isang bomba ang ibinato sa kanya ni Severin nang marinig ang revelasyon na iyon. Ang Green Emperor ay walang iba kundi ang maalamat na figure na dating namuno sa sangkatauhan sa mga labanan laban sa mababangas na hayop. Ang natitirang kaluluwa na nagpakita bago si Severin ay walang iba kundi ang pinakamakapangyarihang immortal noong unang panahon. Ang laki ng realisasyon ay bumagsak kay Severin na parang daluyong. Yumuko ng malalim si Severin at magalang na sinabi. Ako si Severin Foylet, isang tao. Pagbati, Green Emperor. Magalang siyang umusal. Ikinumpas ng Green Emperor ang kanyang kamay at sinabing, maaari mo nang iwasan ang mga formalidad na ito. Isa na lamang akong anino ng aking dating sarili ngayon, isang labi ng aking kaluluwa, kung maaari. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Severin sa gulat habang nanlaki ang mga mata at nanigas ang anit sa hindi makapaniwala. Isang nalalabing kaluluwa. Hindi makapaniwalang sabi niya. Para sa dating maringal na Green Emperor, isang individual na iginagalang bilang tugatog ng immortalidad, na umiiral lamang bilang isang mahinang alingawngaw ng kanyang dating kaluwalhatian ay tila nagpapahiwatig ng malupit na katotohanan ng immortal na mundo. Naobserbahan ng Green Emperor ang pagkabalisa ni Severin at bumantong hininga ng malalim. Oo nga. Umakyat ako sa immortal na kaharian maraming panahon na ang nakalilipas, ngunit isang piraso na lamang ng aking kaluluwa ang natitira. Sa pagbabalik tanaw, nakikita kong isang medyo kalunos-lunos na pangyayari ang nangyari. Panaghoy niya. Lumalalim ang kawalan ng paniniwala ni Severin sa bawat pagbubunyag. Hindi ka panipaniwala ang ideya na ang isang kakilakilabot na figure ay maaaring mamatay kahit na umakyat na sa immortal na kaharian. Naglakas loob siyang magtanong. Sino kaya ang may kapangyarihang gumawa ng ganoong bagay sa isang tunay na immortal na katulad mo? Kung mayroon akong maitutulong, pakisabi naman sa akin. Mahirap unawain na mayroong isang taong sapat ang lakas upang wakasan ang buhay ng isang tunay na immortal tulad ng iginagalang na Green Emperor. Ang presensya lamang ng Green Emperor, at ang nakakatakot na aura na nababalot ng diwa ng oras, ay nagparamdam kay Severin ng matinding pagkamangha. Halos maramdaman niya na parang ang mga agos ng oras ay lumitaw noon at nagdala ng pagtaas at pagbaba ng hindi mabilang na buhay. Dahil hawak na niya ang Green Emperor pagoda at nagising na ang kaluluwa ng Green Emperor sa loob, hindi maalis ni Severin ang pagkabalisa na bumabalot sa kanya. Nakakatuwa kang tao. Mukhang walang nakakapanakot sa iyo. Natatawang sabi ng natirang kaluluwa ng Green Emperor. Pinahahalagahan ko ang iyong ginawa, ngunit huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ang aking natitirang kaluluwa ay maglalaho sa loob ng ilang araw pagkatapos ng pag-activate. Ang aking tunay na asensya ay nabura na mula sa panahon at espasyo. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay hindi kailanman magiging sapat upang pahintulutan ang aking kaluluwa na mabuo muli. Ang tanging kanlungan ko ay sa loob ng pagoda. Ang revelasyon ay ikinagulat ni Severin at muntik na siyang matamba. Ang pagpuksa sa diwa ng Green Emperor sa buong tela ng panahon ay nagpaisip sa kanya kung anong uri ng immortal ang maaaring gumamit ng ganoong kalaking kapangyarihan. Nadama niya na ang tanong ay hindi dapat itanong. Nang maramdaman ng Green Emperor ang pangamba ni Severin, napukaw ang kanyang kuryosidad at nagtanong siya. Natatakot ka ba? Isang pilit ng ngiti ang nagawa ni Severin bilang tugon sa pang-aasar. Hindi na ako magbibiro pa sayo. Itinaas ng Green Emperor ang dalawang kamay. Ang ilog ng panahon sa paligid niya ay bumalik sa normal at lumikha ng mga alon ng liwanag. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso habang sinasabi niya ito.
Ang layunin ng aking natitirang kaluluwa sa loob ng pagoda ay upang balaan ang mga susunod na henerasyon laban sa pag-akyat sa immortalidad. Kumunot ang noo ni Severin bilang tugon at nagtanong ng may pagtataka. Bakit hindi? Bumantong hininga ng malalim ang Green Emperor. Ang immortal na kaharian ay nawasak, ang korte sa langit ay gumuho, at ang celestial domain ni Blue Realm ay nahati sa tatlo. Pagkatapos ng aking pag-akyat sa langit, hinanap ko ang ugat ng sanhi kung bakit ang mababanggas na hayop sa Ancestral Land ay nadungisan ng dugo ng Diablo at naging mga kasuklam-suklam. Pagkatapos ko lamang marating ang immortal na kaharian ay natuklasan ko ang katotohanan, ang immortal na lupain ay nabubulok dahil sa walang humpay na tunggalian na sangkot sa mga dayuhang mananakop sa labas ng mga hangganan nito. Nalaglag ang panga ni Severin at parang nahirapan siyang huminga habang ninanamnam ang nakakagulat na revelasyon. Hindi niya maisip na ang immortal na kaharian ay nawasak at ang makalangit na korte ay nawasak. Mas nakakagulat pa ang pagsalakay ng mga panlabas na puwersa. Mahirap intindihin kung paano nangyari ang mga kapwa-pahamak na pagbabagong ito sa dating malinis na kaharian. Ang mga iniisip ni Severin ay napuno ng unos ng emosyon, na nag-iwan sa kanya na nalilito at namumutla. Ang natitirang kaluluwa ng Green Emperor ay nagsalita sa isang malungkot at nananagway na tono. Matapos makarating sa immortal na kaharian at matagpuan ang kaguluhan na kinasangkutan nito ng mga dayuhang puwersa, tinapos ko ang buhay ng hindi mabilang na mga immortal at naging immortal na soberano sa maikling panahon ng 100,000 taon. Hindi ko inaasahan na ang mga Diablo ay makikipagsabuatan sa mga dayuhang puwersa upang sakupin ang mga mapagkukunan ng immortal na kaharian. Sumumpa ako na ipagtatanggol ang ating mga hangganan hanggang sa wakas, at talunin ang dalawang dakilang soberano. Sa paggawa nito, pinukaw ko ang pinakamakapangyarihan sa kataas-taasang soberano. Ito ang mga individual na ang mga kapangyarihan ay lumalampas sa oras at espasyo. Ang komprontasyong ito ang humantong sa pagpuksa ng aking tunay na asensya. Hindi mailarawan ni Severin ang kanyang pagkabigla habang nakikinig sa bawat revelasyon. Ang payapang imahe ng immortal na mundo ay nabasag, napalitan lamang ng isang malagim na katotohanan ng alitan at pagtataksil. Ang immortal na soberano na inilarawan ng Green Emperor ay walang alinlangan na pinuno ng lahat ng immortal, at tiyak na ang tugatog ng kapangyarihan at awtoridad. Gayunpaman, kahit ang gayong lakas ay napatunayang mahina sa harap ng mga puwersang lumalampas sa kapalaran at panahon. Ang uri ng makapangyarihang powerhouse na maaaring magtaglay ng gayong di maarak na kapangyarihan at burahin ang asensya ng isang powerhouse tulad ng Green Emperor ay halos hindi maisip. Si Severin ay naging isang supreme paragon lamang at malayo pa rin sa pagiging isang immortal. Ang kanyang pag-unawa sa mga panuntunan ng langit at lupa ay napakababaw pa rin at isang malayong ideya na isipin man lang ang paglampas sa ilog ng panahon kung ang pag-unawa lamang sa mga patakaran ng oras ay nagdulot na ng isang malaking isyu. Bagamat ang binhi ng 3,000 uri ng mga patakaran ay naitanim na sa kanya, tanging ang panuntunan ng paggamit ng espada at paglikha ang naunawaan sa Great Success. Ang iba ay may panimulang pag-unawa. Tanging ang mga nakabisado na sa sariling landas at naperpekto ang tatlong aspeto ng asensya, espiritu, at enerhiya ang maaaring maging isang immortal. Ang pagkabisado sa lahat ng 3,000 patakaran ay isang bagay na tanging isang immortal na soberano tulad ng Green Emperor, o isang taong mas malakas, ang makakamit. Alam ni Severin na ang pagharap sa isang makapangyarihang tao sa ganoong antas ay magreresulta sa direkta at ganap na pagkalipol. Nang magising siya mula sa mga iniisip na iyon, magalang siyang yumuko sa harap ng Green Emperor ng may lubos na pasasalamat. Salamat sa pagbabahagi mo sa akin ng mga katotohanang iyan. Time niyang inalok. Umiling ang Green Emperor bilang pagsuko. Gusto ko lang pigilan ang mga cultivator ng Blue Realm na magkaroon ng walang kabuluhang kamatayan matapos silang maging immortal. Bumantong hininga siya habang nagpapaliwanag. Matapos ang maikling paghinto, naging seryoso ang kanyang tono habang sinasabi niya ito. Dahil nakamit mo na ang pagkilala sa Green Emperor Pagoda, ipinapahiwatig nito ang iyong potensyal na umakyat sa immortalidad sa buhay na ito. Ngayong nagtagpo na ang ating mga landas, ibabahagi ko sa iyo ang ilang kaalaman. Tumalon sa tuwa ang puso ni Severin.
Malaki ang naging papel ng mga salita ng Green Emperor dahil sa kanyang paggalang bilang unang immortal ng sangkatauhan. Sino man ay sasalubungin ang pagkakataong makatanggap kahit kaunting direksyon mula sa isang iginagalang na figure. Ang pagtanggap ng mga turo ng Green Emperor ay tiyak na makakatulong ng malaki sa pagpapalakas ng lakas ni Severin. Nag-isip sandali si Severin bago nagtanong. Maaari ko bang itanong ang tungkol sa mga banal na pamamaraan na taglay mo? Medyo limitado ang aking natitirang kaluluwa, ngunit ang maya-alok ko ay isang malalim na immortal na sining na kilala bilang Wood Emperor Immortal Art. Deklara ng Green Emperor. Gamit ang isang kilos, itinuro niya ang isang daluyong ng banal na enerhiya sa pagitan ng mga kilay ni Severin, kaya't nagninggas ang isang nakasisilaw na pagpapakita ng makalangit na kinanghabang ang teknik ay nag-uugat sa kanya. Pumikit si Severin habang maingat niyang pinahahalagahan ang kaalamang pumapasok sa kanyang kamalayan. Ang Emperor Immortal Art ay isang pambihirang pamamaraan na kayang makipagkumpetensya kahit sa Supreme One na scripture ng Old Wako. Parehong landas ang nagpapahintulot sa isang tao na maging isang tunay na immortal, ngunit ang Wood Emperor Immortal Art ay nagtataglay ng isang natatanging aspeto, mayroon itong malalim na diin sa paggamit ng pangunahing mana, na hinuhubog ang mismong pagkatao ng isang tao sa pamamagitan ng mga batas ng paglikha. Sa pagiging dalubhasa, binibigyang daan nito ang gumagamit na gamitin ang pamamahala ng oras, na hinuhubog ito bilang makapangyarihang ilog ng oras. Ang mga ganitong pamamaraan ay hindi pa naririnig sa loob ng Blue Realm. Habang humuhupa ang pagbabahagi ng kaalaman ilang sandali pa, unti-unting iminulat ni Severin ang kanyang mga mata habang tumatayo siya upang magbigay ng magalang na pagpupugay sa Green Emperor. Salamat sa pagbabahagi mo sa akin ng walang kamatayang sining na ito. Ang mga immortal na kasulatan ay pinangalanan ng ganito dahil ang mga ito ang tugatog ng mga pamamaraan at nag-aalok sa mga nagsasanay ng landas patungo sa immortalidad. Sa pagdaragdag ng kasanayang iyon sa kanyang arsenal, si Severin ngayon ay nagtataglay ng 2 ganoong kasulatan, kasama ang nakatagong banal na teknik sa kanyang panloob na mundo. Dahil sa mga iyon, mas mayaman siya sa banal na kaalaman kumpara sa marahil sa anumang iba pang kalahating immortal sa loob ng mga sacred land ng Blue Realm. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkabalisa sa bilang ng mga banal na kasulatan, dahil maaaring huli na para sa kanya na lumipat sa ibang pamamaraan pagkatapos maabot ang Supreme Paragon. Dahil sa paparating na pagsalakay ng demonyo, maaaring mangailangan siya ng mas maraming mapagkukunan at oras. Napagpasyahan ni Severin na marahil ay pinakamahusay na makabisado ang sining kapag may angkop na pagkakataon sa hinaharap. Ang kanyang focus ay maaaring ilagay sa paghahasa ng iba pang mga banal na pamamaraan. Ang Wood Emperor Immortal Art ay sumasaklaw sa 2 banal na pamamaraan. Ang una ay ang Triumphal Creation, na maaaring magbigay ng buhay sa laman at buto bilang karagdagan sa pag-agaw sa kontrol ng langit at lupa. Ang pangalawa ay ang Ilog ng Panahon, kung saan ang pagkadalubhasa sa pamamahala ng panahon ay haantong sa kasunod na pagpapakita ng ilog mismo. Ang Ilog ng Panahon ay isang konkretong pagpapakita ng timeline ng mundo. Walang cultivator sa Blue Realm ang makakalabas dito, dahil ito ang mismong asensya ng mundo. Alam ni Severin na kahit ang isang immortal ay maaaring hindi makawala sa agos nito. Ang mga makakagamit ng kapangyarihan nito ay makakahanap ng kanilang sarili na may kakayahang sirain ang asensya, dugo, enerhiya, espiritu, at pisikal na anyo ng isang powerhouse sa isang simpleng paghampas lamang. Gaano man kalakas at kaunlaran ang mana ng isang tao, mananatili itong mahina sa kapangyarihan ng panahon magpakailanman. Walang sino man ang maaaring mag-angkin na hindi matatalo o mas mataas dito, hindi kapag ang kapangyarihan ng panahon ay isa sa pinakamalalim na mga patakaran ng mundo. Kasama ang pamamahala ng espasyo, nabuo nito ang konsepto ng espasyo-oras na walang makakalaban. Napansin ng Green Emperor ang pag-aalala ni Severin at nag-alok ng isang maunawang pagtango. Nakompleto na ang iyong solar spirit, at ang iyong aura ay nagsasalita ng potensyal. Ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng iba pang mga pagkakataon na iyong naranasan sa iyong paglalakbay. Hinahayaan kitang pumili kung paano pinakamahusay na gamitin ang Wood Emperor Immortal Art. Yakapin ito at muling bumuo ng isang bagong landas, o pumili ng isang kahalili sa ngalan ko kapag na-master mo na ito.
Nakahinga ng maluwag si Severin nang mapuno siya ng pasasalamat. Salamat sa iyong pangunawa at pagkabukas palad. Time niyang tugon. Ipagpapaliban muna natin ang ibang mga pamamaraan sa ngayon, ngunit dahil may oras pa ako, hayaan mong ituro ko sa inyo ang matagumpay na paglikha at ang ilog ng panahan. Nakangiting pahayag ng Green Emperor. Gamit ang isang kilos, inutusan niya ang bitek na ilog ng oras na umiikot sa kanya na humarap kay Severin. Ang ilog na ito ay nabuo sa aking pag-akyat sa immortalidad at dumadaloy mula sa mismong pinagmulan ng Blue Realm. Ito ay nabuo mula sa pag-unawa sa pamamahala ng panahon, at naging isa sa mga landas na aking hinubog. Paliwanag ng Green Emperor. Sa loob ng mga agos nito ay naroon ang mga refleksyon ng mga pakikibaka ng Blue Realm. Isipin ito bilang kasaysayan nito. Habang papalapit sa kanya ang ilog ng panahon, naramdaman ni Severin ang matinding hatik nito, na parabang tinangay siya sa isang walang katapusang paglalakbay sakay ng isang bangka sa buhay. Sa unahan ay may malalakas na alon, na naglalarawan ng isang kinabukasan na nababalot ng kawalan ng katiyakan at kadiliman. Sa likuran niya ay ang mga buhay na nakikipaglaban sa walang humpay na agos ng ilog, mga buhay na sumusubok na kumawala sa agos na parang mga isdang nagtatangkang umakyat sa isang talon. Nakaramdam si Severin ng matinding emosyon na dumadaloy sa kanya sa sandaling iyon. Tila nasa bingit na siya ng pag-unawa sa pamamahala ng oras. Bagamat dati niyang naunawaan ang mga tuntunin sa espasyo, isang hindi mapigil ang dagandong ang narinig habang ang kapangyarihan ng kalawakan ay sumabog mula sa kanyang solar spirit. Ang kapangyarihang iyon ay kalaunan ay nagsanib puwersa sa isang banal na kadena ng kaayusan na handang labanan ang pamamahala ng oras. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin, na pumukaw sa gulat na tingin ng Green Emperor. Ang tuntunin ng kalawakan. Bulalas niya, na ang ekspresyon ay nagpapakita ng halong kawalan ng paniniwala at pagkamangha. Bagamat isa na lamang siyang natitirang labi ng dating makapangyarihang kaluluwa ng Green Emperor, napanatili pa rin niya ang pananaw at karunungan ng kanyang dating sarili. Ang pag-unawa sa mga batas sa espasyo ng isang Supreme Paragon Cultivator ay isang walang katulad, kahit nasa loob ng bantog na immortal na kaharian. Ang isang Supreme Paragon na kayang unawain ang masalimuot na mga panuntunan ng langit at lupa, bumuo ng sarili nilang landas, at magpatuloy hanggang sa wakas ay maaaring malampasan ang mga limitasyon ng mortal at makamit ang tunay na immortalidad. Bagamat ang mga patakaran ng langit at lupa ay may hindi bababa sa 3,000 iba't ibang landas, sino mang may sapat na talento ay maaaring makaintindi sa mga ito at gamitin ang mga ito upang bumuo ng sarili nilang mga landas. Ang nangungunang 10 landas, na kinabibilangan ng kapangyarihan, oras, espasyo, pagkawasak, at balanse ay pinakamahirap para sa mga ordinaryong cultivator. Tanging ang mga naging tunay na immortal ang maaaring makaintindi sa mga ito. Ang mga tunay na immortal cultivator ay gumagamit ng purong solar essence na may kakayahang lumikha ng realidad mula sa wala, lumilikha ng mga kaluluwa tungo sa mga Diyos na entidad, at nagbabaluktot ng kidlat ayon sa kanilang kagustuhan. Ang isang patak lamang ng dugo ay maaaring magpahintulot sa kanila na maiwasan ang pagkawasak sa loob ng maraming panahon. Mayroon din silang kahusayan sa kahit isang pangunahing tuntunin ng langit at lupa, kung saan maaari nilang gamitin ang kanilang mga puwersa. Higit sa lahat, kaya nilang tahakin ang ilog ng panahon at masaksihan ang mga pagbabago nito. Gayunpaman, ang pagsasama-sama ng unang 10 tuntunin ay isang mabigat na gawain kahit para sa isang tunay na immortal. Noong mga nakaraang panahon, tanging ang mga natatanging talento na inalagaan sa loob ng mga royal blood ang makakamit ng ganitong mga taas. Kaya naman naging isang kahanga-hangang sorpresa para sa Green Emperor nang masaksihan niya ang pagpapakita ng batas pangkalawakan sa loob ng isang Supreme Paragon. Bagamat ang tuntunin ay kasing labo pa rin ng isang binhi na naghihintay ng pag-aalaga, walang duda sa hindi mapagkakamalang asensya ng kalawakan nito. Alam niya agad na balang araw ay magiging pinuno ng kalawakan si Severin at aakyat sa matatayog na taas ng isang immortal na soberano. Maaaring may pag-asa pa para sa celestial domain ng Blue Realm. Napasigaw sa ginhawa ang mga labi ng kaluluwa ng Green Emperor. Sa sumunod na sandali, iniunat niya ang kanyang kamay at inihagis ang ilog ng oras habang kinakausap si Severin.
Dahil naunawaan mo na ang tuntunin ng kalawakan, ipinagkakalob ko sa iyo ang isang piraso mula sa ilog ng panahon para sa iyong pagsasanay. Naway mabilis mong maisama ang panahon at kalawakan upang maging isang tunay na immortal. Ang ilog ng panahon ay agad na naging isang nagniningning na sinag ng banal na liwanag na direktang tumagos sa kamalayan ni Severin. Agad niyang natagpuan ang kanyang sarili na nababalot ng mga agos ng panahon, na nagpapahintulot sa kanya na sumilip sa mismong panahon. Sunod-sunod na mga imahe ang lumitaw sa kanyang harapan na parang mga pahina sa isang aklat ng sinaunang kaalaman. Nasaksihan niya ang pamumuno ng Green Emperor sa mga sinaunang labanan habang ang sangkatauhan ay ginagabayan upang magtagumpay laban sa mababangges na hayop. Nakita niya ang labanan ng mga tunay na immortal laban sa mga demonyong kalaban sa gitna ng kalawakan ng langit. Nakita niya ang pagtaas at pagbaba ng panahon, ang pagbabago ng mundo, at ang pag-akyat ng mga nagtatag na figure ng Nine Sacred Land patungo sa immortal na kaharian. Habang si Severin ay nasa bingit ng pagkawala ng kanyang sarili sa loob ng walang katapusang ilog ng panahon, ang boses ng Green Emperor ay nagpabalik sa kanyang katinoan. Gumising ka. Dumating ang dumadagandong na utos, na umalangaw-ngaw sa tainga ni Severin. Nang inig si Severin, pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo at napagtanto kung gaano kalapit ang kanyang solar spirit sa pagkahulog sa agos ng ilog. Bago pa siya makapagsalita pa, muling umalangaw-ngaw ang boses ng Green Emperor. Mag-cross ang iyong mga paa at sundin ang aking mga tagubilin. Hindi magtatagal ang aking natitirang kaluluwa, at ang magagawa ko lamang sa aking panahon dito ay gabayan ka upang maunawaan ang batas ng oras bago ako maglaho. Kung maaari mo bang pagsamahin ang oras at espasyo pagkatapos nito ay nasa kapalaran mo na. Pinigilan ni Severin ang kanyang hininga at nag-concentrate. Maingat na nakipag-ugnayan ang kanyang solar spirit sa ilog na nasa harap niya, at ang walang humpay na pag-agos ng panahon ay agad siyang nilamon. Para bang si Severin ay isang maliit na bangka sa gitna ng isang maunas na dagat, ngunit pinatibay niya ang kanyang determinasyon laban sa takot at inayos ang pamamahala ng kalawakan upang makatulong sa kanyang paglaban sa agos. Ang mga alon ng liwanag ay sumili mula sa kanyang anyo at sumanib sa mga banal na kadena na nakaugnay sa ilog ng panahon. Ang mismong diwa ng mga panuntunan ng langit at lupa ay nasisipsip. Sa nagmamasid, si Severin ay lumitaw sa isang estado ng malalim na pagmumuni-muni, ang kanyang mga mata ay nakapikit na parang isang pantas. Isang nagniningning na aura ang bumabalot sa kanya, at ang enerhiya sa paligid niya ay sumulpat na parang isang dragon na sumabog mula sa dagat. Ang kanyang level 5 Supreme Paragon aura ay umiikot ng nakakatakot sa kawalan sa paligid. Sa tabi niya, pinanood ng Green Emperor ang eksena ng may paghanga. Bagamat siya ay isang piraso lamang ng kanyang dating sarili, napanatili niya ang kanyang matalas na pananaw at kinilala ang napakalaking kakayahan ni Severin. Ang pag-unawa sa pamamahala ng kalawakan bilang isang Supreme Paragon ay isang napakalaking gawa, dahil iyon ang isa sa pinakamahirap na tuntuning unawain. Kung mapag-iisa ni Severin ang mga tuntunin ng oras at kalawakan at mauunawaan ang dakilang landas ng kalawakan panahon, walang masasabi sa mga dakilang taas na makakamit ni Severin. Iyon ang dahilan kung bakit ipinagkaloob ng natitirang kaluluwa ng Green Emperor kay Severin ang isang piraso mula sa ilog ng panahon. Ang oras ay damaloy ng kasing bilis ng agos ng ilog sa loob ng mga hangganan ng tore. 2 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Pagkatapos ng 2 araw ng kaliwanagan, sa wakas ay nagawa ni Severin na maging matatag sa gitna ng magulong agos na maaaring tanggayan ang kamalayan ng isang tao. Gamit ang mahusay na kontrol sa pamamahala ng kalawakan, hinigop niya ang kapangyarihan ng oras at nakabuo ng isang binhi mula sa pamamahala ng oras mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nasiyahan siya sa kaligayahang bumaha sa kanyang pagkatao matapos masaksihan ang kanyang nakamit. Naramdaman niya ng husto ang lumalagong lakas sa loob ng marupok na binhi ng panahon. Bagamat medyo mahina pa rin ito, patuloy itong lumalaki sa bawat sandali. Mula sa labas, tila nababalot ng hamog ang anyo ni Severin, at ang mahinang aura ng oras ay nagmumula rito. Habang ang lakas na iyon ay sama-sama sa pamamahala ng kalawakan, isang malinaw na kaharian ang lumitaw sa paligid niya. Ito ay isang kaharian na puno ng space-time at pumipintig ng matangkad na mga kulay.
Sa loob ng ethereal na domain na iyon, hindi mabilang na mga patakaran ang nagpakita bilang mga banal na kadena, bawat isa ay nagpapakita ng isang aura ng matinding pagkamangha. Halos hindi mapigilan ng natitirang kaluluwa ng Green Emperor ang kanyang pagkamangha nang masaksihan ang palabas na iyon. Ang pagtatagpo ng oras at espasyo ay nagbabadya ng pagsisimula ng isang bagong panahon. Ang pagsasanib ng oras at espasyo ang bumubuo sa simula ng landas ng espasyo at oras. Nagtagumpay siya. Sa sandaling iyon, ang Green Emperor ay labis na hindi makapaniwala. Akala niya ay lubos na may talento si Severin at maaaring maunawaan ang pamamahala ng oras, ngunit mas mahusay ang nagawa ni Severin. Ang pamamahala ng oras ay naunawaan na at higit pang pinagsama upang mabuo ang landas ng espasyo at oras. Ang mga nakakabisado sa landas ng espasyo at oras sa isang mataas na antas ay makakapagbukas ng mga mundo at higit pa, masusubaybayan ang lahat pabalik sa pinagmulan nito, at tatawid sa mga ilog ng oras at tadhana. Ang lahat ng mga salik na iyon ay pinagsama-sama na nag-iwan sa Green Emperor ng pagkamangha. Nakita ko na ang potensyal mo, at ikalulugod kong bigyan ka ng huling pagkakataon. Sinabi niya, habang tinatawag ang pagoda at idinadaloy ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa patungo sa malalim na kalaliman na nakapalibot sa Enchanted Peak. Sa labas ng kuweba, isang malakas na agos ng espiritual na enerhiya ang dumaloy na parang mga alon, na naging ambon na nagpasigla sa paglaki ng iba't ibang espiritual na halaman. Si Adrian, na nasa loob din ng kuweba, ay nagising mula sa kanyang pag-iisa dahil sa nangyayari sa Enchanted Peak. Malapit na bang gumawa ng isa pang tagumpay si Severin? Tanong ni Adrian sa sarili. Matapos ang isang sandali ng pagkatulala, mabilis na iniwas ni Adrian ang kanyang tingin at nag-focus sa kanyang mga pagsisikap na magpagaling. Pagbalik sa loob ng Green Emperor Pagoda, ang Solar Spirit ni Severin ay nakaupo nang nakakrus ang mga paa habang ito ay nagliliwanag ng maliwanag na parang isang Diyos na lumalabas mula sa sinaunang kaguluhan. Nakapalibot sa kanyang katawan ang isang transparent na espasyo na mga 10 talampakan ang taas na nagpoprotekta sa kanya na parang isang balat ng itlog. Sa loob ng transparent na kulungang iyon, ang oras at espasyo ay magkakaugnay, na lumilikha ng isang matatag na continuum. Ang aura na nagmumula kay Severin ay lalong lumakas, kasabay ng paglitaw ng hindi mabilang na banal na kadena ng kaayusan. Nang maobserbahan iyon, hindi napigilan ng Green Emperor na mapabuntong hininga. Napakagandang balita nito. Naligtas na ang celestial domain ni Blue Realm. Tumawa siya ng malakas, at ang natitirang asensya ng Green Emperor ay lalong hamina ng hamina habang ito ay nawawala sa hangin. Ang kanyang natitirang kaluluwa ay maaaring nanatili ng ilang araw pagkagising, ngunit sa pamamagitan ng pag-activate ng Green Emperor Pagoda upang higupin ang espiritual na enerhiya ng labas na mundo, ang huling imbakan ng kapangyarihan nito ay naubos at ang natitirang asensya ay nawala ng wala sa panahon. Ang pagbabagong iyon ng mga pangyayari ay nangyari nang hindi nalalaman ni Severin, dahil abala pa rin siya sa pagmumuni-muni sa ilog ng panahon. Pagkalipas ng ilang araw, ang malinaw na espasyo na nakapalibot kay Severin ay lumawak at umunlad sa isang hindi magagaypong kaharian. Ang kanyang aura ay lalong tumindi, at ang gininto ang liwanag ay nagsimulang mamulaklak sa kanyang panloob na mundo bilang mga manifestasyon ng mga gininto ang lotus. Ang kanyang panloob na mundo ay lumawak ng masigasig sa lahat ng direksyon, na humahampas sa magulong enerhiya na kalaunan ay nagsilbing sustansya para sa kanyang paglaki. Mula sa 10,000 milya, hanggang sa 11,000, hanggang sa 12,000, at higit pa, ang kanyang panloob na kalawakan ay sa wakas ay lumawak hanggang sa umabot ito sa isang nakasisindak na 150 milya. Ang mga panuntunan ng langit at lupa ay nagkaroon din ng bagong tuklas na lakas. Matapos umakyat sa ranggo ng Level 6 Supreme Paragon, hindi nagpatuloy si Severin sa pagtutuon lamang sa pagpapalawak ng kanyang panloob na mundo. Itinoon niya ang kanyang pansin sa malinaw na espasyo sa harap niya. Ito ay lumutang sa harap niya na parang isang domain at lumaki sa halos 10 talampakan ang laki. Bagamat hindi ito itinuturing na isang malaking lugar dahil ang isang Supreme Paragon ay kayang sumaklaw ng ilang daang milya sa isang iglap, ang domain ay naipakita sa espasyo at oras, kaya naman si Severin ang Diyos ng domain na iyon.
Kahit ang isang level 9 Supreme Paragon ay imposibleng makatakas. Habang inililipat niya ang kanyang tingin palayo sa kanyang domain, sinulyapan ni Severin ang ilog ng oras na umiikot sa kanyang katawan. Nanatili ang kaguluhan, at hindi mabilang na mga nilalang ang nagpupumiglas sa loob ng mga agos nito. Tila walang katapusan ang mga agos nito. Sa kabila ng paglikha ng binhi mula sa pamamahala ng oras, nag-atubiling ilubog ng lubusan ni Severin ang kanyang sarili sa ilog dahil alam niya ang panganib na dulot nito. Naunawaan niya ang kahalagahan ng pag-alam kung kailan titigil, dahil nakamit na niya ang kanyang tagumpay sa Level 6 Supreme Paragon sa pamamagitan ng hindi inaasahang pagsasama ng oras at espasyo. Kasabay ng pagsasanay ay dumating ang pahinga, at dahan-daang iminulat ni Severin ang kanyang mga mata. Hinanap niya ang Green Emperor, na may balak na pasalamatan ang kanyang hinalinhan para sa tulong. Gayunpaman, wala siyang nakitang bakas ng Green Emperor sa kabila ng paggalugad sa Green Emperor Pagoda gamit ang kanyang banal na pandama. Hindi niya maiwasang makaramdam ng paglubog ng mapagtanto niyang nawala na ang Green Emperor. Habang bumabalik ang kanyang solar spirit sa itaas na bahagi ng enerhiya, pinagnilayan ni Severin ang kalawakan ng kanyang panloob na mundo at ang ilog ng oras sa loob nito. Mabigat ang loob niyang bulong. Huwag kang mag-alala, Green Emperor. Ipaghihiganti kita sa iyong mga kaaway kapag sa wakas ay nakamit ko na ang immortalidad. Matapos makatanggap ng isang hindi inaasahang pagkakataon mula sa Green Emperor, hindi pinalampas ni Severin ang gayong pagkabukas palad. Bukod sa Wood Emperor Immortal Art, kahit isang mahalagang piraso ng River of Time ang ipinagkaloob sa kanya. Ang Reg Along iyon ang nagbigay daan sa kanya upang sa wakas ay makabisado ang pamamahala ng oras, bumuo ng isang binhi ng pamamahalang iyon, at gumawa ng karagdagang pagsulong sa kanyang espiritual na paglalakbay. Bukod dito, ang daan ng espasyo at oras ngayon ay bumubuo ng isang panlabas na hindi magagapi na kaharian. Ito ay isang kuta na kahit isang Supreme Paragon sa ikasyam na baitang ay hindi makakatakas. Ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng ilog ng oras ay isang bagay na tanging isang tunay na immortal ang makakamit, ngunit nagawa iyon ni Severin bilang karagdagan sa pag-unawa sa mga masalimuot na bagay ng oras at espasyo sa kabila ng pagiging isang Level 6 Supreme Paragon. Kung sakaling magkaroon ng pagkakataon sa hinaharap, maaari siyang maging master ng oras at espasyo. Bagamat ang ilog ng oras ay nagmula sa Green Emperor at sumasalamin lamang sa nasa Blue Realm sa halip na maging ang tunay na artikulo, ito ay kumakatawan pa rin sa isang napakalaking pagkakataon para kay Severin. Isa pang mahalagang kaalaman na nakuha niya mula sa natitirang kaluluwa ng Green Emperor ay dumating sa anyo ng isang babala na huwag pumasok sa immortal na kaharian. Nagbabala ang Green Emperor tungkol sa pagbagsak ng immortalidad at ang paparating na pagsalakay ng mga dayuhang puwersa. Dahil sa pagbubunyag ng Green Emperor ng mga sikretong iyon, maiiwasan niya ang isang kapalaran na katulad ng sa Green Emperor sa pag-akyat. Kung isasaalang-alang ang lahat ng mga salik na iyon, nadama ni Severin na obligado siyang suklian ang pabor kung magtatagumpay siya sa pagkamit ng tunay na immortalidad at pag-akyat sa pinakamataas na kapangyarihan. Umiling siya at tumigil sa pag-iisip tungkol sa lahat ng iyon habang binawi niya ang kanyang banal na pandama at dahan-daang idinilat ang kanyang mga mata. Mayroong parang bituin na kumikinang sa kanyang mga mata na puno ng bagong tuklas na lakas. Level 6 Supreme Paragon na rin sa wakas. Ngayon, baka kaya ng lakas ko nakapantay kahit ang isang kalahating immortal. Mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamao, ramdam ang pag-agos ng kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Noong una ay inakala niyang aabutin ng halos isang buwan o higit pa bago makagawa ng isang tagumpay. Total, nagawa lamang niya ang kanyang naunang tagumpay sa tulong ni Jackson pati na rin ang kanyang magkakasunod na tagumpay laban sa dalawang Level 9 Supreme Paragon na nagbigay daan sa kanya upang pinuhin ang kanyang mana sa labanan. Ang paggawa ng isang tagumpay sa Level 6 Supreme Saint ay tunay na lumampas sa kanyang inaasahan. Bukod sa nakita niyang pag-angat ng kanyang tagumpay sa Level 6 Supreme Paragon, naunawaan din niya ang mga masalimuot na detalye ng oras pati na rin ang landas ng space-time. Ang landas na iyon ay kabilang sa nangungunang 10 batas sa 3,000 landas at mahirap makuha kahit para sa isang tunay na immortal.
Ang kanyang bagong tuklas na lakas ay magbibigay daan sa kanya upang supalan ang isang level 9 Supreme Paragon nang hindi gumagamit ng mga protective divine weapon. Gamit ang mga Green Emperor Pagoda, malamang na makakalaban niya ang isang kalahating immortal. Hindi na kasing mahina tulad noong natalo siya ni Hora, nagsimulang tumaas ang kumpiyansa ni Severin. Naalala niya ang sarili, tumayo mula sa kanyang upuan, at lumabas sa patio ng Enchanted Peak. Labis ang kanyang tuwa nang matuklasan niya na ang espiritual na enerhiya ay bumabalot sa paligid sa napakataas na antas. Di nagtagal ay nakakita siya ng mga vortex sa itaas ng lugar kung saan nakakulong si Dayan at ang iba pang mga batang babae, at ginamit niya ang kanyang banal na pandama upang siyasatin ang kanilang pag-unlad. Nang mapagtanto na handa na silang gumawa ng tagumpay mula sa level 1 Royal Paragon, napuno si Severin ng isang pakiramdam ng pagmamalaki at kasiyahan. Si Dayan at ang iba pa ay halos hindi pa nakakarating sa Royal Paragon pagdating sa South Sky, at ang mga palatandaan ng pag-unlad ay sa wakas ay nakikita lamang sa nakalipas na 4 na buwan. Habang papalapit ang kalamidad at ang banta ng pagsalakay ng demonyo ay nakaabang sa abot tanaw, palaging may panganib sa kanilang buhay sa hinaharap. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalakas ng kanilang lakas ay maipagtatanggol nila ang kanilang sarili. Tuwang-tuwa, marahang sumenya si Severin at nagpadala ng mga alon ng banal na liwanag. Sa susunod na sandali, isang palma ang lumitaw sa paraiso ng kuweba, na tinitipon ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa at muling pinayayaman ang kapaligiran ng Enchanted Peak. Pagkatapos noon, umupo siya sa isang bangkong bato at siniyasat ang kanyang panloob na kakayahan upang maunawaan ang kapangyarihang nagmumula sa ilog ng panahon. Habang papalapit ang gabi, biglang binalot ng isang madilim na ulap ang Enchanted Peak, at ang aura ng level 6 Paragon ay pumuno sa kalangitan. Nagulat si Severin at sumulyap sa pinanggalingan ng may halong pagkabigla at pananabik. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Severin na ang lugar na nababalot ng madilim na ulap ay hindi ang kinaroroonan ni Dayan at ng iba pa niyang asawa. Sa kabaligtaran, ang lugar na iyon ay ang lugar kung saan nagsasanay si Celine. Malapit na rin bang magtagumpay si Celine? Mabilis na nakumpirma iyon ng banal na pandama ni Severin. Gaya ng inaasahan niya, kitang-kita sa sitwasyon ni Celine na may banal na liwanag na bumabalot sa kanya habang siya ay nakakross ang mga paa. Ang kanyang aura ay lumago ng may katatagan, unti-unting lumalapit sa harang ng isang level 6 Paragon. Nang makita niyang nasa bingit ng isang tagumpay ang kanyang anak na babae, napuno ng kagalakan si Severin. Kaka-rating lang ni Dayan at ng mga babae sa level 1 Royal Paragon nang makarating sila sa South Sky, habang si Celine ay nakarating pa lamang sa level 4 Paragon. Ang masaksihan niyang tagumpay sa 2 antas sa loob lamang ng ilang buwan ay nagpuno kay Severin ng labis na pagmamalaki. Bagamat minana ni Celine ang talento at nagising ang Celestial Bone Foundation, siya ay 10 taong gulang lamang. Ang ideya ng isang 10 taong gulang na level 6 Paragon ay tiyak na magugulat kay Blue Realm kung sakaling kumalat ang balita, dahil ito ay isang gawaing mas kamangha-mangha kaysa sa pag-akyat mismo ni Severin sa Royal Paragon sa loob lamang ng ilang taon. Hindi maiwasan ni Severin na mag-alala para sa kanyang anak na babae nang maisip niya ang lahat ng iyon. Ang mas mataas na tagumpay ay nangangailangan ng higit na pagtitiyaga, kung tutuusin. Habang tumitindi ang kanyang pag-aalala, ang aura ni Celine ay sumulong at pinadaan siya sa bottleneck upang maabot ang level 6 Paragon. Hindi nagtagal ay ikinalat ng kanyang nagliliwanag na aura ang mga kulog na ulap na nakaambos sa kanya. Ang tagumpay ni Celine ay tila isang sunod-sunod na reaksyon, nang may isa pang sinag ng liwanag na sumilay ilang sandali pa. Mabilis na natukoy ng banal na pandama ni Severin ang tagumpay ni Dayan, habang ang kanyang aura ay lumago mula level 1 patungo sa level 2 Royal Paragon. Hahaha! Magandang balita ito. Hindi napigilan ni Severin ang kanyang tuwa. Tunay ngang isang dahilan para magdiwang na ang kanyang asawa at anak na babae ay nakagawa ng sabay-sabay na tagumpay. Ang sumunod na mga pangyayari ay dumating bilang isang mas malaking sorpresa, nang makita rin ni Gilda, Sofia, at Sheila ang pagsabog ng kanilang mga aura na nagdala sa kanila sa pagiging isang level 2 Royal Paragon. Ang mga alingaw-ngaw ng kanilang mga Royal Paragon aura ay nagdulot ng hindi mabilang na mga shockwave na pumukaw sa mga disipulo.
May nangyayari sa Enchanted Peak. Nakagawa na ba ng isa pang tagumpay si Severin? Sa tingin ko hindi siya. Ang mga asawa niya ang nakagawa ng malaking pagbabago. Naiinggit ako. Naaalala ko pa rin na medyo mahina pa ang mga asawa niya noong una silang pumasok sa sekta. Ngayon, sila ay naging mga Royal Paragon. Aba, isa siyang dalubhasa sa tagumpay at isa ring pambihirang alchemist. Walang katapusang supply ng mga tableta mula sa kanya. 20 taon na akong nagsasanay, pero natigil pa rin ako bilang isang paragon. Hindi ko man lang kayang pantayan ang mga asawa niya. Napangiti si Severin nang marinig ang mga pag-uusap na iyon. Isa itong araw na sulit ipagdiwang, dahil siya at ang kanyang buong pamilya ay nakagawa ng mga tagumpay. Gamit ang kanilang bagong lakas, mas magiging handa sila sa mga pagsubok na darating. Habang papalapit ang takip silim, lumabas si Dayan mula sa kanyang silid matapos ayusin ang kanyang tagumpay. Nakita niya si Severin sa looban na naglalakad palapit sa kanya. Severin, lahat tayo ay nakagawa ng isang malaking tagumpay. Kailangan natin itong ipagdiwang. Abala si Severin sa isang pambihirang sandali ng pagdiriwang ng may lumitaw sa Primordial Sacred. Sa pamamagitan ng matatayog na bundok kung saan umiihip ang hamog at sagana sa mga espiritual na halaman, si Baldwin, na nakaupo sa ibabaw ng pangunahing upuan, ay nagmumuni-muni sa galit at pagkadismaya. Ang malakas na pagpapatalsik kay Jackson pabalik sa North Sea ay nagpabigo sa palihim na pagkana ni Baldwin at Sam Iris sa kanyang pag-asa na makuha ang dugo at asensya ng Hora. Ang kanyang plano ay isang napakahusay na pinag-isipan, hanggat nilunok niya ang asensya at dugo ni Hora na kalahating immortal at pinagsama ito sa malakas na dugong natipon mula sa kanyang mga nakaraang kaayusan, mabibigyan niya ang kanyang nakulong na totoong katawan sa loob ng Ancestral Land ng pagkakataong makalaya mula sa selyo. Kahit na imposible iyon, ang pagbubuhos ng kapangyarihan ay magpapalakas ng malaki sa clone ni Baldwin. Sa huli, ang paghahanap ni Baldwin sa larangan ng digmaan ng North Sea ay nagbunga ng mga resulta na hindi man lang sulit banggitin, 2 patak lamang ng inawesome na kalahating immortal na dugo. Halos umabot sa antas ng impyerno ang kanyang puot bilang resulta nito. Pagbalik niya sa Sacred Land, maasim ang ekspresyon ni Baldwin ng ilang araw. Habang nagmumuni-muni siya, isang kislap ng realisasyon ang agad na nagliyab sa loob niya. Ang mga Dragonoid, na nakabaon sa Eastern Sea, ay dumistansya mula sa sitwasyon simula nang pumanaw si Darius. Hindi pa nila naipapahayag ang kanilang paninindigan sa Ancient Sacred Land. Kailangan ko pa rin ang asensya at dugo ng kahit isang kalahating immortal kasama ang vital energy ng 20 Supreme Paragon para mabasag ang seal. Para sa akin, ang pag-atake sa mga Dragonoid ang tanging mabisang opsyon. Sa malawak na plano ng Primordial Sacred Land, ang mga Dragonoid ay walang gaanong kahalagahan. Napagpasyahan ni Baldwin na ang pag-atake sa kanila ay mas makakatulong sa kanyang mga layunin. Taglay ang matatag na determinasyon, gumawa si Baldwin ng ilang mga selyo ng kamay at nagpadala ng mensahe sa mga mula sa Wicked Tribe Sacred Land at sa Darkness Sacred Land. Di nagtagal, 2 espasyong daanan ang lumitaw sa bulwagan. Sa harap niya ay nakatayo si Gren, nakasuot ng mga roba na ebony, at isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagpapakita ng aura ng isang level 9 Supreme Paragon. Sumulyap si Baldwin sa 2 individual at binati sila ng may mahinang ngiti. Dumating ka na. Maaari ba naming itanong kung bakit ninyo kami ipinatawag? Tanong ni Gren habang umuupo. Yumuko rin ng may paggalang si Seren, ang pinuno ng Wicked Tribe. Nagsalita si Baldwin sa mahinahong tono. Hindi pa nakakabangon si Xavier, at patay na rin si Hora. Nag-ulo na ang plano natin. Nandilim ang mukha ni Seren sa pagkadismaya nang mabanggit ang pagkamatay ni Hora. Ang pagsalakay ng Diablo ay nagdusa ng napakaraming pagkalugi, una sina Tomos at Sachin, at kalaunan, maging isang kalahating immortal. Bilang isa sa 2 natitirang Supreme Paragon sa Wicked Tribe, nagkimkim si Seren ng matinding hinanakit kay Severin, sa Grundy Uno Sacred Land, at sa kanilang mga kakampi dahil sa pagpapababa ng kanilang katayuan sa pinakamababang antas sa loob ng Siyam na Sacred Land. Pinigilan ni Seren ang kanyang nakamamatay na aura at nagtanong. Anong hakbang ang iminumungkahi ng Anstora?
Sa baybayin ng Eastern Sea ay naroon ang nasasakupan ng mga Dragonoid. Napakaraming kayamanan doon. Ang kanilang kayamanan ay maaaring makatulong sa paglutas ng ating kasalukuyang kalagayan. Bukod dito, ang laman at dugo ng mga Dragonoid ay may potensyal na palakasin ang ating mga kapangyarihan. Paliwanag ni Baldwin. Tinapik niya ang mga daliri ng isang kamay sa mesa habang hawak ang isang tasa ng tsaa sa kabila. Ang kanyang kilos, na hindi mainit o malamig, ay naglalabas ng lamig na parang isang sinaunang, nagyayelong bagzo ng hangin. Natukso si Seren sa mungkahi, ngunit alam niyang wala siyang awtoridad na magdesisyon. Lumipat ang kanyang tingin kina Gren at Baldwin. Gaya ng inaasahan, ibinaba ni Gren ang kanyang tasa ng tsaa at tumingin kay Baldwin nang nakakunot ang noo. May balak ka bang magsimula ng digmaan? Bagamat kulang ang mga Dragonoid ng mga kalahating immortal na cultivator, sila pa rin ay mga kalaban na matibay. Batay sa kasalukuyang lakas ng mga Diablo at ng Primordial Sacred Land, hindi nila kayang ilagay ang kanilang mga sarili sa ganitong mapanganib na kalagayan. Bukod pa rito, ang mga kakayahan ng mga Dragonoid ay isang bagay na hindi rin nila gaanong alam. Umiling si Baldwin at mahinahong nagpahayag. Magpapadala ako ng 10 Royal Paragon mula sa Primordial Sacred Land, at pangungunahan ko ang pagsalakay kasama ninyong lahat. Si Gren, na nag-alab sa posibilidad ng pamumuno ni Baldwin at sa tulong ng 10 Royal Paragon, ay nakahanap ng bagong kumpiyansa sa plano. Kahit na siya ay kalahating immortal, ang mga kayamanang nakatago sa loob ng kaban ng mga Dragonoid ay lubos na nakaakit sa kanya. Noong unang panahon, ang mga Dragonoid ang naghari sa malawak na karagatan, at may panahon sa kasaysayan ni Blue Realm kung saan ang mga halimaw na ito ay gumagala sa lupain at ang mga dragon ang namamahala sa mga karagatan. Idinikta ng kasaysayan na pinatahimik ng Green Emperor ang mababangas na halimaw upang bigyan ng pagkakataon ang sangkatauhan na umangat. Ang mga Dragonoid, na nakakilala sa mga agos ng pagbabago, ay piniling pumayag bilang paraan upang matiyak ang kanilang pangmatagalang pamana. Mabilis na lumipas ang milenyo, at halos hindi sumagi sa isip ni Newman na magkakaroon sila ng ganitong karangyaan. Matapos itong pag-isipan sandali, mariing tumango si Gren. Tinatanggap ko, ang kanyang berdeng ilaw lang ang kailangan nila. Inilagay ni Baldwin ang kanyang tasa ng tsaa at casual na nagsalita. Magpapatuloy na tayo ngayon. Sa isang kilos, tinawag niya ang 10 Royal Paragon at ilan pang mga Paragon upang sumakay sa airship na nakaangkla sa loob ng Primordial Sacred Land. Samantala, pinangunahan ni Seren ang natitirang mga Supreme Paragon at Royal Paragon, kinuha ang pamumuno habang inihahanda ang kanilang sarili para sa labanan at sumama sa paglalakbay. Bagamat hangin na ang impluwensya ng mga Dragonoid, nanatiling malakas ang koneksyon nito sa Thunderlight. Upang matiyak na magiging ayon sa plano ang mga bagay-bagay, itinuring ni Gren, ang kalahating immortal, na kinakailangang pamunuan mismo ang pagsalakay. Di nagtagal, ang kahangahangang airship na may 200 cultivator ay naglaho sa kalawakan at naglaho mula sa Primordial Sacred Land. Ang Eastern Sea ay matatagpuan malapit sa Thunderlight, at ang ibabaw nito ay kumikinang na parang salamin. Ang maalat na bagzo ng simoy ng dagat ay gumugulo sa mga ulap, habang ang mga ibong dagat ay umuungal habang ang mga isda ay tumatalon ng may mapaglarong pag-abandona. Isang malas na isla na nababalot ng masamang aura ang makikita mula sa malayo, at ang mga kidlat ay pumutok sa ibabaw ng isla paminsan-minsan. Bigla na lamang, isang bitek sa kalawakan ang lumitaw sa ibabaw ng dagat at isang airship ang lumitaw mula sa kawalan. Sa timeman ay si Baldwin, na ang mga mata ay kumikinang sa masamang aura habang nakatingin siya pababa sa kailaliman. Atake! Nagutos siya, at isang pagkumpas ng kanyang kamay ang nagudyok sa daan-daang piling disipulo na lamusong sa dagat. Ang kanilang destinasyon ay ang tahanan ng mga ninuno ng mga Dragonoid. Mayroong dalawang magkahiwalay na mundo sa itaas at sa ilalim ng dagat. Ang kaharian ng mga ninuno ng mga Dragonoid ay matatagpuan sa ilalim. Pinalamutian ng mga lilang ginto na corelay kasama ang iba't ibang kulay na liwanag na kumikinang sa lahat ng direksyon, nagdadala ito ng isang siksik na espiritual na enerhiya na kumalat sa buong lugar.
Ang lupain ng mga Dragonoid ay umaabot ng daan-daang milya ang lapad sa Eastern Sea, at nangingibabaw din sila sa Thunderlight. Bilang isa sa pinakamalakas na sacred land doon, ang mga proteksyon na pormasayon ay inihagis halos lahat ng dako. Sa makatuwid, ang biglaang pagsalakay ay hindi nakaligtas sa mga mapagbantay na gwardya ng dragon, na sumigaw. Magpakilala kayo. Naglabas si Seren ng isang hugis pamaywang espiritual na kayamanan, tinipon ang lahat ng espiritual na enerhiya upang pakawalan ang isang mapaminsalang pagsalakay na naging parang pulang ulap ang ilang mga gwardya sa Paragon level. Atake. Utos niya. Ang mga natitirang disipulo, na hinimok ng kasakiman at pagkauhaw sa dugo, ay sinubukang basagin ang mga pormasayon ng ancestor gamit ang kanilang mga espiritual na kayamanan. Ang mga Dragonoid, na naalerto sa kaguluhan, ay mabilis na nagpadala ng kanilang mga Supreme Paragon. Kabilang sa kanila ang dalawang Level 9 Paragon. Nang makita si Seren at ang kanyang mga kababayan, ang pinuno ng mga Dragonoid ay tumingin sa airship sa itaas at napansin si Baldwin na nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit habang kumukulog. Kailan pa nakipag-alyansa ang Primordial Sacred Land sa ganitong karumihan?